Luna, La Union, ang Pebbles capital ng Pilipinas. Sa sobrang dami ng bato dito, nakagawa pa sila ng hardin ng mga bato. Hindi po si The Rock ang may-ari, pero astig po ang experience. Although itong mga nakasabit na to ay driftwood pa lang, pampa-vibes lang ng entrance. If you get my drift. Bahay na ba to? Aba malay ko. Dahil ang lugar daw na ito ay maraming matatagpuang bato. Napakalat-kalat. Galing. Wow. O diba? Inspirasyon. Ika nga, deal with what you have. You are now entering a stress-free zone. Nakaram. Toilet, Galing, little tulay. At syempre, may partikular na tunog. Pinapahalagahan din ang driftwood dito. Di ba nga, kanina pa lang sa entrance. Every small art matters. Inukit talaga siya, hindi siya pinintura lang. At madami pang mga hidden agenda. Ano nangyayari? Hey! 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 Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lokohin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo na may... Ay, tawag na ako. Heto naman ang mga Buddha belly bamboo na ginawa nilang tipi. Galing gumawa siya ng arko. I wonder kung may bakal to sa loob. Imbestigahan natin. Pero meron siyang meron siyang pandikit, so sinimento yan. Iniisip ko lang kung meron bang nilagay, baka nag-drill ng bakal sa gitna. Pero kahit pa meron, galing pa rin. Ito naman ang tipi, nagawa sa dried Buddha bamboo. Galing, sobrang artist ng gumawa nito. Ayan, tinayo lang niya. Ayun, meron ka na shade. Yung mga solution na masarap. Galing. Huli ka, ayun ang ebidensya. Meron nga rebar sa gitna. Ang galing pa rin, ayun Ayun huli ka. Nag-drill nga sila, tapos rebar sa gitna. Galing pa rin. Bilib pa rin ako. Ayan Ayun, maganda. Maganda yung garden kasi parang ibinagay niya sa kanyang environment. Ang Luna daw kasi sagana sa mga gantong uri ng bato for some reason. Ibinababad ko ang mga bamboo shots kasi sa totoo lang, gusto ko din ng ganito. Nagtanim lang ako ng aking munting bamboo grove. Hopefully in 2 to 4 years, luluwa na lang ng luluwa ng libreng materyales ang bamboo grove na yun. So pag gusto mong gumawa ng ganitong lugar, kailangan talaga artist ka. It's a requirement. Ito, bahay na ba ito? Oh, bahay na ba to? I think so. Parang bahay naman. Ganito rin yung material sa Oslob saka sa Jimenez Church. Minsan kailangan mo lang magpatawa gamit ng mga materyales na meron ka. Meron kang bato, meron kang bakal, at meron kang pond. Eh di gawa ng giant mosquito.
So, sobrang expert na nila sa bato. Kaya nilang ihugis ng ganyan. Ano tawag dito? May ganyan tayo sa bahay eh. Water lettuce. Bilib din ako sa kakaibang hospitality nila dito. At tignan mo, pati sa interior nila, astig ang sahig. So, bahay na bato. I wonder kung saan galing yung bato. I wonder kung dyan. Or nilagay lang din nila. Kita nyo ba? Kasi ako di ko nakikita yung phone ko sa sobrang liwanag. Pero bato all around. Ayan. Galing. Meron pang tambayan dito. Puntahan natin. Sarap. Tara, Rusty. Go up. Bay, parang ako na sa ibang bansa. Vitamin C. Parang may mga naliligong unggoy. Nandito may literal na bahay na bato. More artwork. Lupit nito. It's all about art, sa totoo lang. Art na base sa kung anong nasa paligid mo. Galing! Gaganda. Ko na nga alam anong sasabihin, na-inspire na lang ako eh. Oh? Spider, butterfly. Ito, sure ako hindi ito art installation, pero pwede rin gawing basurahan kasi. Pag may kasama kayong baby, sabihin mo lang sa kanya, rock, baby rock. Ouch! Lately, ang bilis ng mata ko, basta bamboo. Galing oh. Pwede na tong logo ng Mexican restaurant. Ito pwede ng album cover ng psychedelic album. Hoy, Mr. Bean! Yung buong swing. Kamukha ni Mr. Bean eh. Nadagdagan na naman ng garden tour resume namin ni Charlene. Napaka-solid ng hapon na to. It's safe to say, sa loob ng bahay na bato, hindi po kami nabato.